Nagsimula ito noong 2017 pa. Ngayon ay babayaran daw kami hanggang ngayon namang 2023 na hindi pa kami binabayaran. Pangako ng pangako. Ngayon, pinaglalakad kami ng papeles. Ako namin, meron naman na kaming papeles dahil binigyan na sa amin 50% eh. Kaya ngayon, parang dinay tactic na lang kami dahil kasi meron na kaming papeles sa kanila eh. Ngayon, maglalakad kami nung kung ano-anong papeles na pinakukuha nila. Pagdating na naman namin, kulang na naman. O nanangan kami ron na ibibigay raw sa bandang huli. Ngayon, inaabot na ng mag-aaning na taon na. Hindi binibigay yung bayad. Kaya ngayon, dito namin pinaraan yung boses namin. At ayaw kami dinggin dyan ng DP sa opisina. Kaya nyo nilagay itong harang na to na lupa? Oo, kaya namin dito inilagay yung harang na lupa para kami mapansin. Hanggang ngayon naman, di kami rin pinapansin at di kami binabayaran. Kaya ngayon, patuloy pa rin namin binabantayan ito at dinadaanan ng mga motorista. At ibig namin, talagang walang makaraan. Ganon. So ilang buwan na ho kayong nagbabantay dito sa tinambak nyong itong lupa na to? Nung mag-umpisa kami rito, November 29, 2022. Ngayon, 23 na. Hindi pa rin babayaran kami. Kung nga ba, kung bakit na ayaw na kami bayaran, alam naman namin bayad na ito sa mga kontraktor hindi na kami papayag dahil kasi 50%. Kung ibinigay nila noon, alam problema inabot ng 6 na taon. Hindi naman na po pwede, ganun. At ito pang ang lupa namin, kinuha nila, kami nag-aamilyar pa. Hanggang ngayon, 6 na taon na. Sa halip na pag-alihan namin dito, hindi na namin pinag-anihan simula noong 2017. So yung amilyar guys, kung hindi kayo familiar, yun po yung tax na yung kailangan yung ibayad doon sa lupain nyo. So basically, ito sa kanila, lupa nila to, binabayaran nila, tinataksan nila to. Pero hindi nila napapakinabangan dahil nga hindi naman na pwedeng taniman ng palay ito, kung ano man ang pwede nilang italim, dahil nga ginawa ng part ng kalsada. May masyado na kaming kawawa rito. Dapat na pag-anihan namin, hindi namin pinag-aanihan. Kami nagbabayad ng amilyar. Yung itinambak namin dito lupa, binayaran namin. Masyado sakripisyo na namin dito. Pero hindi kami aalis dito hanggat di bayad dito. Bumibili kami ng lupa para itambak dyan kung ganun nga hindi namin talaga iiwan. For all rest, 100 yan. 100? Makadami na magsasaka. Oo. Pero kami dito, ng barikada ng lupa na meron lang kami 20 rito. Pero marami pang hindi nagsasalita. Marami pa. Hindi lang sila umiimik. So yun po yung dahilan kung bakit kayo nagtataka kung bakit merong harang dito. Ang buong akala ko rin ay ang nagharang niyan ay DPWH o kung ano man yung kontraktor nito. Hindi pala. So sa mga may-ari pala ng lupa na hindi nababayaran, yung nagtambak dito mismo para maharangan itong daan na to at para mai-convey nila yung mensahe nila na kailangan bayaran na 100% yung kulang nila para tanggalin din itong tambak na to para madaanan na ng motorista. Patuloy yung pagbabantay namin din kaya kami hindi umaalis dito. At yun nga, kung maaari ayaw namin paraanan talaga. Ayos lang ba na ilagay ko to sa vlog ko, itong video na to? Okay lang. Dahil kasi gusto naming mapansin At sa pamamagitan ng vlog na to mga brother, kung gusto nyong i-share itong video na to, please share para maging aware tayo kung bakit may mga hinanaing na mga magsasaka na nakunan ng parte ng kanilang lupa dito sa ginawang expressway na to. Well, maganda ang layunin ng expressway na to pero hindi rin ibig sabihin na walang mga nasagasaan. Ito nga yung isa sa mga nasagasaan na nagsasalitan na sinasabi sa atin kung ano yung dahilan kung bakit nila binarikadaan to. Yun guys, ang ating cover dito sa ginagawang Central Luzon Link Expressway. Ito ang expressway na kukonekta mula dito sa probinsya ng Tarlac sa Nueva Ecija.